Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. So ayan, para ito sa mga maliliit na negosyante na kagaya ng negosyo ko, ang inyong mga business ngayon. So itong kwento na ito, i-share ko lang sa inyo yung nangyari po sa akin na humantong po sa aking pagkakulong. So, nung February 2 guys, nagkaroon ako ng warrant. Nagtataka ako kasi wala akong subpoena na tanggap talaga dito sa bahay. Warrant na kaagad. Tapos, nagulat ako syempre, diba? At kinabahan ako kasi sabi, bakit ako may warrant? Ang nakalagay doon sa warrant, ang complainant ko is SSS. Yon. Hindi sumama ako sa mga pulis na humuli dito sa akin. So, pagdating doon, pangalan ko naman talaga, syempre tinulong ako. Nakulong ako ng kulang-kulang 24 hours kasi alas 6 ako ng gabi hinuli. Tapos magdamag ako nakakulong. Tapos halos maghapon. Kinahapon na ako lumabas. So yon. Ang complainant ko SSS. Ang kaso ko ay hindi ako nag-comply. Ito ikwento ko lang no. Simula sa una. Guys, ako nagtitindala ako ng Paris para doon sa mga taong hindi nakakilala. I-share ko na lang din. Isa lang akong dating palaboy. Tapos dumiskarte ako. Hanggang sa ang negosyo kong parisan, nagtitinda lang ako sa gilid ng kalsada, cart lang. Tapos yun nga, nakaimbento ako ng Diwata Paris Overload, yung pinaked ko sa Only Rice. Tapos 100 pesos, tapos may isang soft drinks. So doon talaga siya nagtrending. Tapos yung nagtrending na dahil nasa kalsada lang ako, hanggang sa dumating sa point na siguro marami nang nagreklamo regarding na din doon sa pinipistuhan ko kasi nga naabala na siguro yung iba nagreklamo. So, yun, binantayan ako ng clearing operation doon at kinausap din ako ng Pasay na bawal na ako magtinda doon 24 hours. So, yun, na-stress din ako noon. Kasi parang wala na yung Diwata Paris ko. Tapos, sayang, ang daming customer noon eh. Mabuti na lang din, meron isang tao na mabait. Kinausap ako nung nakikita niyang hindi na ako nagtitinda. Parang siguro napapanood niya ako sa social media ngayon, na wala na ako. So pinahanap niya ngayon ako at kinausap ako. Sabi niya, sayang yung tindahan mo, pumisto ka dito. Sabi ko, mabait talaga si God kasi may mga tao pa rin mabait. Ngayon, kung saan yung pisto ko na ngayon, nang wala kaming pinag-usapan na upa, kasi nga guys, kung may upa, hindi ko rin yung kakayanin before dahil nga di ba pares lang naman yung tinda ko. Basta kung minsan pag may kita ko, basta abot-abot po konti-konti, depende lang din kung may abot ako. So yun lang, doon lang yun. Tapos yun ngayon, doon ako nagtrending palalo kasi pinupuntahan na ako doon ng mga celebrity vloggers, mga kung sino-sinong vloggers na nagbablog doon, tapos nababalita ako. So nagtrending talaga siya. At ito naman yung naging problema nung nagtrending ako. Pasay City Hall naman, siyempre, need ko na kumuha ng permit. So pumunta sa akin yung mga taga City Hall na kailangan ko daw kumuha ng permit. So nag-comply naman ako sa kanila. So yun lang, ang naging problema, hindi rin talaga ako nabigyan ng permit yun sa Pasay. At alam nila yan, nag-comply naman din ako. Alam niyo kung bakit? Kasi tent-tent lang ako, tapos lami-lamisa lang, nalatag-latag lang sa gilid-gilid. Tapos walang payong-payong lang siya. So hindi siya nakapasa sa madaling salita. Sa standard kung paano ka bigyan ng sanitary permit. Tapos need pa rin yung list of contract, wala din naman tayong ganun. So yun, akala ko okay na. Tapos, yung mga katrendingan yan, that was 2024. Yan yung katrendingan ko ng Diwata Paris. Tapos, ay nung mga time na yun, sobrang busy ko. Mayroon naman nagsabi sa akin na tao ko na may sulat daw yung galing sa SSS. Diba? So, yun, yung sulat na galing sa kanila na natanggap ko. Tapos ako naman, mayroon akong friend doon na parang pinakasuyuan ko. Akala ko okay na. Kasi diba, wala nga siyang permit. Tapos yung mga tao ko, guys, walang requirements. Pumasok lang sa akin yung mga tao ko nang walang requirements. Basta kasi di ba priority ko nga, taong grasa. At saka arawan. Pagkatas ng duty, ito na. Minsan di na mabalik. Minsan mabalik 2 days, 3 days. Ganyan, wala na. So, yun. Yun lang yung tao ko. Kaya ako okay na. Ba't kailangan? Kasi madami naman akong kakilala, guys. Hanggang ngayon na mga nagtitinda na kasing parehas lang ng tinda ko. Tapos wala naman mga ganyan. Diba? So, yun. Yun ang nakakalungkot na pangyayari sa buhay ko. Tapos isang araw, ang intention ko lang naman, kasi ang naging priority ko talaga ng mga tao, yung mga kasamahan ko dati na palaboy-laboy na, alam mo yung tipong nakikita mo parang wala na silang pag-asa sa buhay, paggalagala, palaboy na sila sa kalsada, naging kasama ko sila, yung iba, karamihan dyan. So tinutulungan ko ngayon.
'Di ba? Para kahit papano, makakain ng libre, tapos maging maayos kami, tinutulungan ko sila kadalasan na maging tao ko nung una at maging priority ko sila doon sa parisan ko. So tumulong lang ako. Ngayon, hindi ko alam yung mga pangalan ng iba eh. Kasi wala nang requirements. Lahat, basta pag duty ka lang dyan, tapos pag umalis ka, bumalik ka hindi, wala na. Ganun lang, iba na naman. So ngayon, sa kabila ng pagtulong ko, yun lang naman intention ko, makatulong ako at siyempre makatulong ako sa ibang tao, lalo sa sarili ko at siyempre sa pamilya ko. Yun lang din palang maging dahilan para makulong ako. 'Di ba? Nakakalungkot. So imagine mo, nagtitinda lang ako ng pares tapos ikulong ako. So ito na nga. So may kaso ako. Nung nakulong ako, siyempre kailangan ko mag-bill. So nanghiram pa nga ako ng pera. Nanghiram pa ako doon sa kaibigan ko, siya pa nga nagpiyansa sa akin. Ngayon, nung nakalabas na ako, sabi ko, tulungan mo ako, ayoko nang may ganitong problema, na-stress kasi ako. Ang advice sa akin ng kaibigan kong attorney, si attorney Asuncion, na makipag-settle ka, doon pumunta ka. So, pumunta ngayon ako at makipag-settle ako. Ay, ang usapan namin ganito. Meron silang binabanggit ng mga 20 katao, tinatanong sa akin kung anong mga palay. Hindi ko alam kasi wala nga mga requirements. Hindi ko alam at saka nung time na yun, pagka pumasok lang, di ba, labas-pasok lang sila, tapos arawan. So ngayon, ang ending na pag-usapan namin, kasi wala din naman silang mga pangalan doon. So ang ending, nakipag-settle ngayon ako sa kanila. So mayroon na lang akong pinasok para matapos ang 2 tao, para matapos lang kami. So ang siste, nag-compute sila since nung nag-registered ako ng DTI hanggang sa kung kailan ko kinancel. Kasi nakadeclare na po yan ng bankruptcy noong 2024 pa yung parisan ko. So, pinapaliwanag ko sa kanila na wala naman akong permit, ako nabigyan eh. Iba daw sila, iba daw yung Pasay City Hall, iba daw yung SSS. Kaya wala akong choice para maging maayos ang lahat, nagipag-ayos ako. So, meron akong kinumply na 2 tao, pumayag naman din sila. At yun, medyo malaki din ang halaga ng naibigay ko. Nasa 130,000 plus kasi may mga penalty daw. Kasi may kasama ako na nag-ayos siya talaga nag-ayos kasi ako wala akong alam. So yun nga. So, nag-comply ako, then may hearing pa ako sa sunod na araw nung kailan lang nag-hearing ako, nung 26. So, pumayag naman sila kasi nga nag-comply na ako. So, nag-dismiss na yung kaso ko. Yung kaso ko na yan na-dismiss. Kaya ko lang kinikwento to para maging aral sa ating lahat sa mga negosyante na may mga ganong senaryo na nangyayari. So, ngayon, na-dismiss na yung kaso. Tapos, yun nga kasi, di ba, ang laki din ng ginastos. Paano kung wala kang na-provide na pera, na pangpiyansa at pang-settle sa kanila, kasi hindi naman lahat ng nagtitinda na kagaya ko ay may naipon na ganong kalaki. Paano kung wala? Dahil lang sa pagtitinda mo nakakulong. Nakakulong sana hanggang ngayon. Di ba? Yun lang naman yung pinupoint ko. Na sana kung mandatory man to or batas man talaga siya, sana naman tulungan nyo kami na maayos to. Sana naman hindi ito applicable sa kagaya naming nagsusurvive lang, panabla-nabla lang para makakain lang ng isang araw. Tapos minsan nga kulang pa, minsan abuno pa kami. So, sana naman matulungan tayo kung sino man ang makakatulong sa atin dito sa gobyerno kasi nagsusurvive lang naman tayo, dumidiskarte tayo para mabuhay tayo. Sana tulungan tayo para may angat tayo, hindi para hilain pababa. Parang ganun kasi nakita ko. Imbes na tulungan tayong may angat, parang nahihila pa tayo pababa. So yun lang. Kinukwento ko lang to. Sana matulungan tayo sa mga nandyan ngayon. Kung sino man ang karapat-dapat na tumulong nitong problema ko na hindi na ito maulit sa iba. Hindi na magaya itong nangyari sa akin. Kasi kawawa din talaga. Kawawa. Grabing stress ko, trauma na, diba ngayon nga, babalik ko yung parisan ko, plano kong ibalik ulit, mas maganda ka rin pag may pwesto. Kaya lang, nagkakaroon ka na ng trauma, baka mamaya makulong na naman ulit ako. Kaya sana naman please, kung sino man yung karapat-dapat na tumulong sa amin ng ganong klaseng ayusin itong sistema na kagaya na nangyari sa akin. Tulungan nyo naman kami kasi mga Pilipino naman din kami. At saka, ang intensyon lang naman namin, kaya ginagawa ko to para lalo na sa akin, para mabuhay, para makatulong. Ang sarap din ng pakiramdam pag nakatulong ka sa iba, kahit kaunting bagay lang o sa pamilya mo. Kaya lang, sa kabila pala ng pagtulong mo, naging mitsa pa, naging masama pa sa'yo,
Kasi ito pa yung dahilan, naging mitsa pa ng pagkakulong mo. Di ba? Parang ang sakit-sakit isipin, magkakaroon ka ng trauma, kahit alam mo namang sa sarili mo na wala kang ginagawang masama. Sana naman po, maayos naman tong ganitong klaseng problema. Kaya ako nag-video ngayon, nag-share lang ako ng naging karanasan ko, at sana kung mayroon man taong makakatulong sa problema na kagaya sa akin, sana matulungan. Nang intensyon lang naman ang kagaya namin, lalo na ako, mabuhay lang ako, lumaban ako ng patas. Ito lang yung way na alam kong kaya ko, na alam kong mabubuhay ako. So yun lang naman. Sana hindi na ito maulit sa iba at magkaroon ako ng lesson and learn din na aral, di ba, sa buhay na nangyari ito sa akin. So yun lang naman, sinare ko lang sa inyo. Magandang hapon at mabuhay tayong lahat, Pilipinas. God bless po sa ating lahat. Opinion ko lang to, sinare ko lang, at sana magkapulutan to ng aral ng karamihan, lalong-lalo na po sa mga negosyo. Yun lang. Bye-bye. Diwata Paris.